Mga karos, good morning po. Ayan, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, araw po ng Biyernes. Yan, ito, update tayo sa mga ongoing project natin dito. Yung kahapon nga po pala, ipagpapatuloy ni Kuya Dindo yung waterproofing ng slab. So, meron tayong konting mga detalye at saka idea na makakatulong po sa may mga nagpa-renovate ng inyong slab. So, may mapupulot po kayong mga idea rito. Tapos ay ipapakabit na rin po natin yung ilaw sa poste, ilaw po sa canopy para sa fence area, at saka ilaw po doon sa may bar counter dito sa project natin sa phase 4. So ito mga karawa, samahan niyo po muli kami. Bago po yun natin simulan yung ating vlog, shoutout kay Sir Ronel Hoson at saka kay Ma'am Flor Delisa Hoson. Yan, God bless po sa inyo. So tara mga karawa, enjoy watching po. Let's go! Okay, dito muna tayo sa phase 1. Ito muna yung una natin pinuntahan. Good morning nga po pala sa lahat ng aming client owner. Good morning po sa inyo. Okay, bati tayo. Kuya Richard, good morning po. Kuya Richard. Good morning. Yan, good morning. Tsaka si Kuya Sandy. Good morning po. Ayan, bali, Kuya Sandy wala kahapon. Pasensya na kuya kasi ang hirap tansyahin ng panahon dito. Pero kamusta lakad mo? Nalakad mo naman? Hindi nga natako sir eh. Ay hindi. Balik-balik ako. Yun nga lang, oo. Ganun naman talaga sa company. Okay, bali ang nagawa rito kahapon, nag-umpisa na po tayo para dun sa tiling ng second floor. Tayo naman, kapag nakadepende tayo sa lagay ng weather, nag-iiba-iba po yung ano natin, schedule ng mga assignment. Yan. So ngayon, bali magbubuhos po sila ng poste. Yan, buhos. Bali, ang ano nga po pala namin, ang mixture namin, bali, grade A. Ayan, grade A po yan, bali, 1, 2, 4. Isang semento, bali, dalawang buhangin, 4 na graba. Ayan po. Yan ang mixture namin. So, yun, no, may tubig. Sana natin yan kasi, di ba, nag-uulan-ulan. So, tatanggalin naman po muna yan bago tayo magbuhos. Tapos magsasabay muna tayo ng termite solution, bali yung anti-anay natin. So bubuhusan po natin to. Yan bago po tayo tuluyang magbuhos. So bubuhusan po yan pero wala na tayong alay. Yan, conforme naman po yan, makakadepende. So yan, buhos muna sila rito. Tapos mga nagawa kahapon. Yan. Ayan, yan yung tiles. Merong ilang part na area na hindi mo nakakabitan ng tiles kasi hahabulin namin yung linya ng aircon. So yung aircon dapat may sariling breaker yan na galing dito sa main. Ayun yung main natin nandun. So ililipat namin yan dito sa may likod ng pinto. So dapat meron po siya, hindi po yung kinonekta lang natin sa outlet. So meron siya sariling amperes na nandun mismo sa main ng breaker. So, tinuro na ni Kuya Boy kanina dito kay Kuya Richard. Nagpunta siya rito kanina. So, meron dito yata yun. Dito. Ayan, dyan. Dyan po nakalagay yung pababa. Ayan. Start na po sila rito. Dito tayo sa phase 5. Ayan, bali, nagle-level host po sila rito. Kasi si Kuya Richard kailangan niya po ng level host dun sa kabila. Ayan. Ayan. Ito na lang po. Ito yung gagamitin natin. Yan, saktong-sakto. Andito si Marvin. Good morning. Good morning, boss. Yan, tsaka si Ricky. Good morning. Good morning, boss. Ayan, bali, magle-level muna sila. So, pwede rin naman laser. Kaso nga lang, hindi masyadong effective yung laser ngayon. Medyo maliwanag. Yan. Bali, ito nga rin po pala ang flooring. Bago po to, bubuhusan ng semento. Yan, mag-ano rin po tayo rito. Magsasabay din tayo nitong ating soil guard sulig na meron pa. Sakto lang yan, yung kalahati niyan sakto kasi sa ano po, sa kalahati niyan, dalawang balde na yung sa dilute. Yan, dilution niya. Yan yung poste. Okay boy, good morning po. Ayan, good morning. Yan, bali hindi naman umulan kaya wala tayong nakikitang bakas dito. Pero nakaano na po ito, naka-schedule na uli sa amin.
Yan, naakyat po uli kami dyan. So ito nga po pala, mawawala to. Yung pintuan niya malilipat doon. Kaya yung mga switches na ito, yan malilipat dito. Yan. Tapos dito rin sa toilet and bath. Yan na, lilipat natin yung switch. Yan na muna, bali ang assignment, electrical dito, pati yung asintada ng hollow blocks. Mga nagawa ni Ricky rito kahapon na yan. Okay na? Okay. Thank you. Salamat. Yan, dadali na natin to kay Kuya Richard. Okay, balik tayo rito. Kuya, sa 16 liters, 250 ml. Yan, bali 1 quart niyan, isang balde. Tapos ito kuya, yung yan, tutuloy lang nila yung trabaho rito. Dito tayo sa phase 4. Ito yung ating project na row house. Bali mamaya, pakakabitan na po natin ng ilaw yung magkabilang poste. Tapos dito rin may 3 downlight din po yan. Papakabit na rin po natin. Baka bumisita sila client bukas, para pagpunta naman nila, makikita na po nila yung setup ng mga ilaw. So isang tao pa rin po yung gumagawa rito. Walang iba si Kuya Rigor. Kuya Rigor, good morning! Morning, boss! Ba? Ang tindi ng amoy dito, kuya. Pinagawa ko yung kasi parang may flu. Mentol. Parang may flu yung yung baby roller. Oo. Kaya binuga ko. Okay. Ganda ko nakamuga. Yan, ano tayo? Preparasyon para rito sa mga cabinet. Kuya Rigor, ilang araw ba pag pininturahan mo ng QDE yung pintuan? Ilang araw bago kailangan madikitan? Ano yan? Siguro mga 2 days. 2 to 3 days. Okay, 2 to 3 days. Sige. Pagka inanong agad yun, didikit yung Didikit na. pinto. Yan, yung finish po kasi ng mga kahan ng ating cabinet, QDE po yung finish niyan. Kuya, una na ako ha, hindi ako makatagal eh. Sige, boss. Baby roller ka niya, boss? Baby roller, meron. Sige, magbababa ka. Tapusin ko lang tang anak ko. Okay. Kailangan niya ng baby roller. Yun nga, hindi tayo makatagal sa loob. Pero si Kuya sanay na sanay. Binibili na naman natin siya na mag face mask. Pero ewan ko, tinatanggal niya talaga. Yung QDE po kasi, kaya tinawag na quick dry enamel yan sa panahon ngayon. Nabanggit ko na to dati. Yung ano kasi, yung QDE or enamel na pintura noon nung panahon dati, ano po siya, napakatagal matuyo, sobrang tagal, naabot ng 2 weeks hanggang minsan pa nga kulang pa yung 1 buwan. Yan, kaya ngayon nag-imbento sila, ginawa na pong quick dry enamel. So 3 to 4 days or 1 week mas maganda bago siya madikitan. Kaya iba, kung nakaka-experience kayo sa mga cabinet nyo na yung mga pintuan, dumidikit po yung quick dry enamel sa napinturahan ibig sabihin hindi pa masyadong tuyo yun. So pakicorrect na lang ako, no? Pero ang pagkakaalam ko, ang enamel noon ay ganun katagal, naabot po talaga ng 2 linggo. So depende pa sa panahon, kaya nga inaabot pa ng 1 buwan, depende pa. Pero kung ganito naman yung weather, medyo maganda naman yung klima. Ayan. Tapos sa quick dry enamel naman po, kapag nakatutok po yung araw sa mga bakal, mas maigi wag po munang pinturahan. Ang pinaka the best time para magpintura po dyan yung ano pa, yung medyo malamig-lamig pa. Okay, yung mga ganito, yung hindi tutok sa araw. Pero pag ganyan, tapos sobrang init tanghali, tip ko sa inyo, wag yung pinturahan kasi kukulo yun. Yun yung dahilan kung bakit nagbabubbles. Ayan po. Tsaka mas maganda naka-primer. Gamitan nyo ng epoxy primer para the best. So, punta naman tayo kay Louie. Mag-iwan lang ako ng roller dito kay Kuya. Okay, dito tayo sa phase 6. Ay, si Louie. Good morning, Louie. Good morning. Yan na, ito yung binili natin na sanding machine kahapon. Yan, bali binili ko na lang siya sa Vista Mall. Ano, kamusta? Ayos? Maganda? Diba? Hindi mahirap magliha. Sakto. Mayroon mo na yung mga tinatrabaho ni Louie rito.
So kapag natapos naman to, mapinturahan, retouching na lang po yan kapag nakakabit dun sa taas. Yan. Dito na tayo sa phase 3. Ayan si Kuya Dindo. Good morning po Kuya Dindo. Good morning. Ayan, nag-uumpisa na po siya doon sa pagpapahid ng ating waterproofing doon sa slab. Bali, kung ano yung ginamit namin dito sa wall kahapon, yan din yan. Yan na, bali, nakikita niyo to. Yan yung resulta after ng 3 coats. So, pwede na po siyang pahira ng Acrytex primer. Pero pinauuna muna natin kay Kuya Dindo yung sa taas kasi habang ganito yung panahon maganda. Adonis, good morning. Good morning. Good morning. Bilog, good morning Bilog. Good morning. Yan, spandrel installation pa rin. Yan, masailan nga lang po talaga siyang i-install. Pero kung sa PVC panel, medyo siguro hanggang dito na yan. Ayan, si Master Jojo. Good morning Master Jo. Hi, good morning. Yan, dito yung ating TV console. Tapos yung sinunod natin na parang pinakalapad lang nito, yung lapad din ng pagitan ng pinto sa dingding. Yan, nasa ano yan, 25 cm. Yan, ito yung magiging supa niya. Yan. TV console. Dining area, bar counter. Yan. Tapos medyo naka-overlap yan dito. Gagawa na lang po namin ng yan, ng shelves para mapapakinabangan pa yung sa kanto. 160 cm po yung ano nito. Yung pinaka-length. Yung isa sa ganyan. Wala nang butas yan. Okay, akit tayo sa taas. Ayan, check natin yung mga ginagawa rito ni Kuya Dindo. Ayan. Diba? Bali, ang unang ginawa dito, same procedure lang naman. Pero syempre may technique sa pagpapahid. Nakikita niyo yung marka ng unang patong. Kasi pangalawa na to yung ginagawa ni Kuya Dindo. Bali, papunta dito, yung unang hagod niya ng baby roller. Ay, baby roller no, number 7 na roller. Yan, papunta dito lahat. Yan. Tapos yung ano na, yung pangalawang mano, papunta naman na doon. So, may technique rin po kasi sa pag-a-apply. So, pwede naman kahit puro pa ganun lang, make sure lang na lahat ay malalagyan. Pero sa ganitong pamamaraan ng pagpapahid po ng waterproofing sa slab, mas effective po yan. Yan na. Maganda na siyang ipahid kuya kasi may mixer na tayo na. Yan. Mas maganda kasi ang hirap haluin ng semento sa Flexiban. Minsan may namumuo-muo. Ate sir, kinakamay. Oo. Tiga. Oo, yun, kinakamay. Tapos ito nga po palang mga nakaabang na to, na 16mm na bakal. May mga ginawa tayo rito kahapon para tuluyang wala po siyang pumasok na tubig sa tuwing umuulan. Okay, bali meron tayong mga i-discuss dito. So, kagaya na sinabi ko sa intro. Ang unang ginawa po namin dito kahapon ni Kuya Dindo, nilinis po namin ng husto yung slab. Nilinis namin siya. Tapos blinower pa namin. So bago kayo magpa waterproofing sa slab, make sure na malinis. Walang masyadong alikabok. Kasi hindi naman 100% matatanggal natin yung alikabok kasi may ano tayo, may sukalo tayo. Pero mas maganda, mas malinis na malinis siya at walang masyadong alikabok. Kaya yan, may blower tayo. Tapos winalisting-ting din. Tapos sa pangalawa, kailangan po wala po siyang tubig or hindi dapat uulan yung yung weather natin. Kasi masasayang po to. Tapos sa curing time ng first coating, pwedeng 45 minutes to 1 hour, depende po sa panahon. Kung ang panahon naman po ay malamig, tapos mainit, medyo makulimlim, siguro paabutin natin ng mga 2 hours yung curing time ng first coating. Pero ito, maganda po yung panahon natin, medyo mainit kaya mabilis matuyo yung first coating. So nerest muna namin siya ng 45 minutes. Tapos ito, hinahaguran na natin ng top coat. Ayan po yung ating top coat.
Tapos ang purpose po nito, hindi naman nangangahulugan na naka waterproofing flex brand, ay hindi na i-maintain. So may maintenance pa rin to, pero ang slab na ginawa namin dito, tatagal na po yung buhay nito kasi marami po kaming mga pasikot-sikot na ginawa rito bago kami bago namin i-turn over po tong ano na to, slab. Bali yung unang ginawa namin dito, yung mismong slab nilinis namin, ganito rin yung actual na ginawa namin. Pagkatapos nag-topping po kami ng flooring, nilagay namin sa klibe papunta rito kasi nandyan yung pinaka drainage natin. So, si kuya tinutuloy niya lang yung hagod. Tapos after nun, inulit namin tong ganitong procedure. Yan na po yun. Pero yung topping namin, may halong Sahara na po yun sa simento. So ang daming ginawa, no? Pero bago nga po para flooringan, inayos muna namin yung mga crack dyan sa gilid na pinag-sinsilan para po sa ating mga mating. Yan. Yan si boss. Yan. The best. The best sa mga Yeah. dating sa ulan. Ayoko kasi may tulo. Galit ako sa tulo. So yan po yan. Baling magastos. Oo. Importante, pulido ang trabaho. Oh, napag-uusapan naman kasi yan kuya, no? Between ng client. Minsan kay client din naman kasi yan eh. Hindi. Yan, mas okay ito, the best. Okay, sumunod pa na mas magiging quality ito. Pero hanggang dito na lang kami, dadagdag ko pa. Ipapa-tiles dapat to. No? Mas maganda yun kuya, no? Oo, mas maganda na naka-tiles. Pero ang technique at diskarte, naka-concrete epoxy yung ano niya, yung mga dugtungan. Hindi po gagamitan ng tile grout. So, ulitin ko, hindi tiles ang dahilan para mawala yung tulo nito or hindi siya magkatulo Tiles kasi ang gagawa ng paraan para hindi mag-stack up yung tubig. Kasi yung mga ganitong klaseng slab kasi nagbabago po kasi yung ano nito yung kamada nito kapag ka nilalagay na yung semento. May pagkakataon nagbabago siya, lalo na kapag malakas yung hangin. So nasa klibe pero merong ilang part na lumulubog. Kaya kung naka-tile siya, mas maganda na po yung floor level niya, 'di ba? Nakaklibe talaga. So naka-slope. Nga sinample ko yung kabila, yun hanggang ngayon naipunan ng tubig. Kuya, ilang araw na yung ganyan diyan, no? Ayan yung mga kanina May kiti-kiti. Hindi. Oo nga. Parang ganun. Hindi po maganda yung ganyan kasi dapat ano yan nabababad yung flooring niya, ano kuya? Nabababad. So bali ang total na kapal na pala ng floor slab natin nasa ano na siguro siya, nasa 6 inches kasama na yung topping. Kasi standard 10 cm or 4 inches yung buhos plus yung 2 inches na dinagdag pa. So ayan, sakto na siya. Ako dito, primer muna sir, no? Acrytex primer ito, umpisahan na to. Kasi hindi ka pwede magmasilya rito ng ganito. Hindi kakapit ang skin ko. So Acrytex primer muna. Since may budget naman si client, Acrytex primer. Pero pagka low budget, flat latex pwede na. Ayan, napakaganda. Napakaganda. Pero pagka gustong tambayan, since roof deck lang to, maganda naka-tiles. Pero ika nga, may mga paniniwala ibang nakatira. Bakit may papatiles hindi naman aapakan ng tao kasi wala naman access dito So, may mga nagawan po kami ng ganun dito sa Lumina. Hindi ko nababanggitin na naka-tiles yung ganito. Yan, hindi ko nasasabihin kung saan project yun. Pero sa mga dati naming viewers, yan, alam na alam nila. Ganda, diba? Yan, tutuloy lang yan ni Kuya Dindo. Nakisama yung panahon, no kuya, no? Nakisama. May additional na 1/8x3/4. So nabitin tayo sa mga rivets. Yan, para doon sa pagkakabit ng spandrel. Saka itong tubo, gagamitin natin sa linya ng internet na ginagawa ni Master Jojo doon sa TV console. Up, yan. Ito yung text screw doon. Yan. Yan, break time muna. Ipuan. Ayan mga karos, after break time,
Yan, balik trabaho tayo. Bali si Louie nga pala, nagkulang pa ng pintura doon. Bali yung lacquer primer na ginagamit niya. So tapos na po siya sa pagsasanding. So balik ulit sa primering after ng primer coating. Bali pwede na po niyang applyan po ng top coat. Bali yung top coat natin is QDE off-white, quick dry enamel, off-white po yung kulay. Tapos bibili na rin po tayo ng roller na foam. Yan, bili muna tayong pintura rito. Salamat po. Bumili na rin tayo ng foam. Ayan. Ano, kaya mo yan? Kaya mo yan? O, dali na. Angkas na. Dala ko yung feeding set. Okay. Yan, bali kinaya pa naman. Nagsundo muna tayo kay Aki. Tapos dediretso tayo sa Phase 6 para ihatid itong binili natin pintura kay Louie. Yan. Okay, tara. Yan, bali meron pa mga ipa-primer. Ito yung mga pintuan. Saka ito. Ito yan. Sanggalan. Saka yung foam. Puti na. Yeah, after primer, bali titimplahan niya na po ng ano yan. Ang para sa top coat. Balik tayo rito sa phase 3. Ito na yung sumunod na ginagawa. Ayan. Masilyahan na po yung pader. Bali dito sa masilya, wala naman po kaming ibang nilagay kundi yung natural na component niya. Yan lang, yung masilya, haluan mo ng tubig, skim coat. Yan. Yan, tapos after nito, Acrytex primer. Yan lang naman. Tapos bukas, pwede nang i-top coat ng kakulay po ng pader ni Lumina, yung beige. Tapos i-acrylic emulsion natin. Yan na. Turnover na yung kay client. Ayan, final update na tayo rito sa phase 4. Nandito naman kami nila Master Jojo at ni Bilog. Bali, pinakabit na po natin yung mga ilaw rito sa magkabilang poste. So sa ngayon, hindi pa natin siya mapapailawan kasi hindi pa kompleto yung breaker natin. Pero all goods naman po yung mga linya ng wiring dyan. Ayan, bali daylight, tapos warm white naman po yung sa ilalim. Sa fence area, ito naman po yung kinabit natin pa ilaw rito. Yan, frosted yung ginamit natin na bombilya. Yan, bali exposed lang siya, kita siya, pero maganda rin po yung exposure niyan. Yan, may dating lang po yung nilagay natin na pailaw dito, yung pinaka bahay or yung kaha. Yan. Yan, very minimalist ang itsura. Ay, isang ilaw na lang yung kinakabit dito. Yan, dito tayo sa loob. Ito yung update. Pintuan, TV console, yung pagbabarnis. Yun o. Taba. Tapos ito pupunasan na lang yan. Tapos na yan. Ayan, bali nandyan lang si Kuya Rigor. Ito nga po pala yung pinagayahan natin, pati sa ilaw. Ayan. Ayan. Kuwang-kuha naman. O, diba? Wow, ganda na. So, pinakabit na po natin to, ilaw rito, pero may kulang pa yan sa center light. At saka dito, yan, isusunod na lang po natin yan. Tapos yung update naman po rito sa cabinet, bali yung pinangpintura namin dito is quick dry enamel. Ayan, quick dry enamel na off-white. Paano naging off-white to, Kuya Rigor? Anong timpla nito? Ano, konting itim. Konting itim. Tinting color. Tinting color na black. Yan. Bagay din. Hindi kasi pwede yung QDE na mismong pintura na kulay puti kasi naninilaw. Pag naikabit po yung mga pintuan dyan, mas lalong gaganda, di ba? Ayan na po. Bagay na bagay. Kung ano yung ginawa nating pintura sa bar counter header, sa TV console, saka dito. So ito muna yung update sa mga pailaw natin. So sa center light, di muna natin pinalalagay dito tsaka dyan. Gawa ng mga ano pa,
may retouching pa, baka madumi yan. So dito okay naman na. Wow. Ito na yung update ngayong araw po ng Biyernes. Yan. Ganda. Ay, nakakabit na lang po yung isa.